Muli po, magandang araw mga minamahal nating mga kaibigan, mga kapatid na amin pong patuloy na nakakasama na tumatangkilik ng ating Solid Rock Ministry Program. Kami po ay nagagalak na muli kayong makasama sa araw na ito. Kami po ay lubos talaga nagagalak sapagkat karamihan po ng ating mga subscriber ay mga tagapagturo ng leksyon sa kanilang mga iglesia. At ito po ang nakapagbibigay sa amin ng malaking inspirasyon sapagkat hindi lang po kayo ang nakikinabang kundi ang buong iglesia o ang buong kaanib ng inyong care group. Sana po ay patuloy na tayo ay magkasama-sama at patuloy na maging pagpapala itong ating pag-aaral. At kagaya po ng ating nakaugalian at ating pong ginagawa, babatiin po natin ang mga nagpadala ng kanilang mga pangalan sa araw na ito. Ezequias Bobiles, Bobby Arana ng Dilasag, Aurora. Mas maganda po siguro ilalagay nyo kung saan kayo talaga galing para po nababanggit din natin. Barbara Gusom, Mylene Yabot Isip ng Pampanga, Lenny Aguilar, Ethan Cyrus, Narcisa Zamora, Baby Sales, Jema Romero, si Elder Adrian Castillo po ng Project 8 Adventist Church. Magandang araw po, kasabay din po ang pagbati sa mga miyembro nyo dyan sa church na yan. Si Ariel Cueto, China Labrador, si Venus Panaglima po ng Italy, palagi po natin itong binabati. Si Loida Pilipina ng Europe, si Ram Valdez, Jacob Friend, Leonida Calanog, Emelda Valencia, Bernardo Gascon, Maria Riza Carbonegro, Iluminada Hintay, si Boboy Goyo ng Sablayan, Mindoro, Lucero Soblatin, Mercedes Soria, Ariel Jimenez, Mark Louis Torres, Nole Villegas ng Pompey, Micronesia, si Domingo Nas, Jonah Bon, Lexis Lorelia, Nina Caperal, si Sister Nena po ito ng Alawihaw Adventist Church. Pati po sa mga kasama nyo dyan sa church na yan, binabati po namin kayong lahat. Si Edwin Gonzales, Abel Elostrissimo, si Paul Abinido, Domingo Hiramia Jr., si Ricky Cabonegro ng San Isidro, Montalban, Rizal. Si Lenny Aguilar ng Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Ito po ay username lang kanyang pinadala, DAFFB. Magandang araw po sa inyo. Si Shem Sobre Vega, Fanny Era ng General Trias, Cavite. Si Jonathan Haum, si Mert Alburo, kumusta kayo? Mr. and Mrs. Alburo at si Boy Boy. Catalina Gunay, Joel B. Si Ate Jane Garbida po ng Iriga, magandang araw po sa inyo Ate Jane. May Suset Belisario, si Princess Kaliw ng Kaliw-Kaliw, Bagabag, Nueva Vizcaya. Si Rogelio Reyes, si Anag Mercado ng Infanta, Quezon. Si Doc Mercy Buhia po ng AUP, magandang araw po sa inyo. At ni Cetas de la Roca. Kagaya po ng aming palaging imbitasyon sa inyo, ipadala po ninyo ang inyong mga pangalan at kung maaari ilagay nyo kung saan kayo, kung taga saan kayo at kung pwede nga po kung saang church kayo nabibilang para po mababati namin kayo. At ngayon po ating pag-aaralan ay may pamagat na mga idinadahilan para makaiwas sa pagmimisyon. Magandang pag-aaral po ito, subalit kagaya po ng ating palagiang ginagawa, hihingi po tayong muli ng pagpatnubay ng Panginoon sa pamamagitan po ni Pastor Levi Perdon. Sige po, tayo ay manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito, kami po muling lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat kaming muli sapagkat patuloy mo po kaming pinapatnubayan, ginagabayan, patuloy na iniingatan at patuloy na pinagpapala. Salamat po sa patuloy na pagkakaloob mo sa amin ng pagkakataon upang manguna sa pagriripaso ng aming mga leksyon. Salamat naman banal sa iyong mayamang biyaya na iyong ipinagkakaloob sa aming mga tagapakinig at taga-subaybay sa palatuntunang ito. Amang banal, patuloy nawa ng iyong pagpapala ay sumahamin. At ngayon po sa muli naming pag-aaral,
Amin pong pakiusap na una sa lahat ay linisin ang aming mga pagkukulang, aming mga pagkakasala, at patuloy po na kami tulungang mapanagumpayan ang aming mga kahinaan. Gabayan po nawa kami ng Banal na Espiritu sa aming gagawing pag-aaral na ito, at pagkalubang kami ng pangunawang makalangit upang amin pong mapag-unawa ang iyong banal na salita, at ito po nawa ay magkaroon ng malaking bahagi sa aming buhay bilang mga iyong lingkod. Patuloy nawa na ang iyong Banal na Espiritu ang magkaloob sa amin ng matibay na pananampalataya at kasiglahan upang ibahagi ang iyong banal na salita. Lalo't ang misyon na iyong nais na gampanan sa sanglibutang ito at nais mo na ang aming pakikisangkot. Kaya mga banal, aming pong pakiusap, patuloy ang iyong pangunguna at ang iyong pagpapala nawa ang sumabawat isa sa amin sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. Ang ating pong susing talata ay ating makikita sa Isaiah 6:8. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong hahayo para sa atin? Nang magkagayo sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Hindi lahat ng tinatawagan ng Diyos upang maging misyonero ay tumutugong katulad ni Abram. Si Jonas ay isang halimbawa nito. Siya ay tinawagan upang mangaral sa Nineveh. Subalit sa halip na tumungo sa lugar, siya ay tumakas tungo sa malayo na halos isang buwang lakbayin. Bakit niya ito ginawa? Ang kasaysayan ang nagsasabi na ang Nineveh ay isang napakasama at napakalupit na bayan. Sinalakay nito ang Israel at ang Huda at gumawa ng malaking kasamaan sa kanila. Ano nga ba ang makatwirang dahilan ang malimit nating ginagawa? At narito po ang mga questions o mga tanong na ating pag-uusapan sa araw na ito. Number 1, ano ang malimit na idinadahilan ng tao tulad kay Jonas sa hindi paghayo? Pangalawa, ano ang malimit na nagiging dahilan ng hindi pagtugon sa panawagan ng Diyos na nakikilala ni Jonas na mali? Pangtatlo, ano pa ang dagdag na dahilan ng hindi paghayo tulad ng hinihingi ng Diyos? Pang-apat, bakit nagalit si Jonas sa tagumpay at higit na iniibig na siya'y mamatay? At pang-lima, bakit mahalaga ang tayo ay tumugon sa panawagan ng Diyos upang mangaral? At balik po tayo sa ating unang katanungan, ano ang malimit na dinadahilan ng tao tulad kay Jonas na hindi paghayo? Sige po, iyong basahin dyan sa Nahum 1, pagkatapos ay sa Kapitulo 3, 1 hanggang 4. Titingnan natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Bakit nga ba itong si Jonas ay ayaw na tumungo doon sa Nineveh? Isang pahayag tungkol sa Nineveh ang aklat ng pangitain ni Nahum na taga Elcos. Kahabag-habag ang madugong lungsod, punong-puno ng kabulaanan at samsam, at sa kanya'y hindi nawawala ng biktima. Ang bagsak ng panghahagupit at mga pagragasa ng gulong, nagdadambahang kabayo at lukso ng mga karwahe. Sumusugod ang mga mangangabayo, kumikislap na tabak at kumikinang na sibat, at napakaraming patay, bunto ng mga bangkay at walang katapusang mga bangkay. Sila'y natitisod sa mga bangkay. Ang lahat ay dahil sa di mabilang na pagpapakasama ng bayarang babae, ang maganda at babaeng dalubhasa sa pang-iingkanto, na nagbibili ng mga bansa sa pamamagitan ng kanyang pagiging bayarang babae at ang mga bayan sa pamamagitan ng kanyang mga pang-iingkanto. So kung makikita po natin talagang sukdulan ng sama ang ginagawa dito sa bayan ng Nineveh at yung kanilang mga ginagawa. Napakalupit nila sa kanilang mga kaaway. At yung pagpapatutot ay naroon sa kanila at talaga po namang talamat sa bayan ng Nineveh. So kung atin pong titingnan, para bagang walang pag-asa ito. At talagang napakasama na hindi na marapat na dalhan pa ng pabalita sapagkat sa tingin ni Jonas, ito ay imposible na mahikayat pa. Tingnan pa natin dyan sa ikalawang hari. Tingnan mo dyan, mami, sa ikalawang hari, 17, 5 at 6. Ano ang sinasabi? Pagkatapos ay sinalakay ng hari ng Assyria ang buong lupain at dumating sa Samaria at kinubkob ito sa loob ng 3 taon.
Nang ikasyam na taon ni Hoseas, sinakop ng hari ng Assyria ang Samaria. Dinala niya ang mga Israelita sa Assyria at inilagay sila sa Hala at sa Habor, sa ilog ng Gozan at sa mga lungsod ng mga Medo. So makita po natin dito kung gaano yung karanasan mismo ng mga Israelita sa kamay nitong mga Assyrians na ito na ang pinakasentro nila ay andon sa Nineveh. So kung titingnan po natin dito, si Jonas mismo mayroong hindi magandang karanasan kung wala man siya noon at hindi pa siya nabubuhay noon, yung kanyang bayan at ito'y kanyang nabalitaan, kanyang naalaman na gano'n ang ginawa sa kanyang mga kababayan. Kaya talagang para kay Jonas, marapat lang na parusahan na ang bayang ito sapagkat napakasama ng kanilang ginagawa, hindi lang sa kanila bilang mga Israelita, kundi maging sa iba pang mga bayan na kanilang sinasakop, kanilang pinupuntahan. Kaya talagang parang kay Jonas ay napakabigat na pumunta siya roon. Una, para bagang wala namang pag-asa sapagkat tunay na napakasama. Pangalawa, yung kanyang prejudice dito sapagkat sa ginawa sa kanila ng mga Ninevites. Kaya talaga pong mabigat. Subalit makikita po natin mamaya ang karunungan ng Diyos at kanyang pag-ibig, bakit ninais niya na mangaral si Jonas doon sa Nineveh. Okay po, at ngayon po sa pangalawang katanungan, ano ang malimit na nagiging dahilan ng hindi pagtugon sa panawagan ng Diyos na nakilala ni Jonas na mali? Yan. Pakibasa mo dyan sa Jonas 2:1-3, pagkatapos ay 7-10. Nang magkagayoy, nanalangin si Jonas sa Panginoon, niyang Diyos mula sa tiyan ng isda. At kanya sinabi, tinawagan mo ang Panginoon mula sa aking pagdadalamhati, at siya sumagot sa akin mula sa tiyan ng Sheol. Ako'y sumigaw, at iyong dininig ang aking tinig sapagkat inihagis mo ako sa kalaliman sa pusod ng dagat, at ang tubig ay nasa palibot ko, ang lahat ng iyong alon at iyong mga daluyong ay umaapaw sa akin. Nang ang aking buhay ay nanlupaypay, naalaala ko ang Panginoon at ang aking dalangan ay umabot sa loob ng iyong banal na templo. Ang mga nagpapahalaga sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan ay nagtatakwil ng kanyang tunay na katapatan. Ngunit ako'y nag-aalay sa iyo na may tinig ng pasasalamat. Aking tutuparin ang aking ipinanata, ang pagliligtas ay mula sa Panginoon. At inutusan ng Panginoon ng isda at iniluwa nito si Jonas sa tuyong lupa. Yan. So kung inyo pong napapansin, ang sabi ni Jonas, ang pagliligtas ay sa Panginoon. Nung una kasi, iniisip ni Jonas na siya ang makapagliligtas doon sa Nineveh. Kung siya ay mangangaral doon, maaaring maligtas yung Nineveh. Subalit dito ay pinatunayan ng Panginoon na ang pagliligtas ay Kanya. Kaya itinapon ito si Jonas doon sa dagat at siya ay nilunok ng isang napakalaking isda. Subalit siya ay buhay. Nilunok na buhay at siya ay nakapanalangin pa mula doon sa ilalim ng karagatan. So dito ay naunawa niya na ang kaligtasan pala ng tao ay sa pamagitan ng kamay ng Panginoon. So there is nothing impossible. Kapag minsan po sa atin tayo'y medyo nag-aalinlangan na humayo sapagkat iniisip natin na tayo ay hindi naman magaling, hindi tayo marunong. So tayo'y natatakot na humayo upang mangaral o ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Subalit kagaya ng karanasan ni Jonas, dapat nating maunawaan hindi tayo ang gagawa para sa kanilang kaligtasan. Ang ating tungkulin lang, sabihin natin, at ang Panginoon ang gagawa para sa kaligtasan ng sino man na sa Kanya'y sasampalataya. Tatanda po ninyo, ang tao mananampalataya, hindi dahilan sa galing natin, kung hindi sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya siya sabi, huwag kang mag-alinlangan, humayo ka. Kahit na tila imposible yung misyon na pinapupuntahan sa iyo ng Panginoon, huwag kang mag-alinlangan. Alam po ninyo kapag minsan ay kahit yung kasama natin sa opisina,
takot tayo, lalo na kung yung ating mga busing, ay medyo takot talaga tayong magsabi, magbukas sa kanila ng patungkol sa salita ng Diyos, sapagkat iniisip natin na tayo ay mga mahina. Subalit, tatandaan po ninyo, there is nothing impossible with God. Walang imposible sa Kanya. Maaari niyang gamitin ang pinakasimple at sa buhay ni Jonas, isang isda ang ginamit ng Panginoon para si Jonas ay maligtas. So mga minamahal, walang imposible sa Panginoon. Atin lang gawin kung ano ang hinihingi ng ating Panginoon. Tatandaan, ang kaligtasan, hindi dahilan sa ating galing. Ang pag-unawa o pagtanggap ng tao, hindi dahilan tayo'y magaling, kundi sapagkat ang Diyos makapangyarihan at alam niya kung sino talaga yung tatanggap sa Kanya. At narito naman po ang pangatlong katanungan, ano ang dagdag na dahilan ng hindi paghayo tulad ng hinihingi ng Diyos? Pastor Pedon. Okay, iyong basahin dyan sa Jonas, Kapitulo 3. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas sa ikalawang pagkakataon na nagsasabi, bumangon ka, pumaroon ka sa Nineve, sa malaking lungsod na iyon, at ipangaral mo ang pangaral na aking sinasabi sa iyo. Sa gayoy bumangon si Jonas at pumunta sa Nineve ayon sa salita ng Panginoon. Ang Nineve ay isang napakalaking lungsod na 3 araw na bagtasin ang luwang. Nagpasimulang pumasok si Jonas sa loob sa lungsod na may 1 araw na lakarin ang layo at siya'y sumigaw. 40 araw pa at ang Nineve ay mawawasak. At ang mga mamamayan ng Nineve ay sumampalataya sa Diyos. Sila'y nagpahayag ng ayuno at nagsuot ng damit sako mula sa pinakadakila sa kanila hanggang sa pinakahamak sa kanila. Nang ang balita ay dumating sa hari ng Nineve, siya'y tumindig sa kanyang trono. Hinubad niya ang kanyang balabal, nagbalot siya ng damit sako at naupo sa mga abo. Gumawa siya ng pahayag at ipinahalahat-hala sa buong Nineve, sa utos ng hari at ng kanyang mga maharlikang tao, huwag tumikim ng anuman ang tao ni hayop man, ang bakahan ni kawan man, huwag silang kakain ni iinuman ng tubig, kundi magbalot ng damit sako ang tao at hayop, at dumaing ng taimtim sa Diyos upang talikuran ng bawat isa ang kanyang masamang lakad at ang karahasan na nasa kanilang mga kamay. Sino ang nakakaalam, maaaring umatras at magbago ang isip ng Diyos at tumalikod sa kanyang nagniningas na galit upang tayo'y huwag mamatay. Nang makita ng Diyos ang kanilang ginawa, na sila'y humiwalay sa kanilang masamang lakad, nagbago ang isip ng Diyos tungkol sa kasamaan ng kanyang sinabing gagawain niya sa kanila, at hindi niya yon ginawa. So, kung mapapansin po ninyo, ang sabi, itong bayan ng Nineve ay malaking bayan, na kung iyong lalakarin, ay 3 araw na lalakarin. Yun ay kung tuloy-tuloy ang iyong lakad. 3 araw na lalakarin mo yung bayan ng Nineve. So napakalaking sakripisyo, napakahirap gawin nung ipinag-uutos ng Panginoon sapagkat talagang maluwang ang bayang ito ng Nineve. Kaya ito kapag minsan ang nagiging dahilan, mahirap, ang daming sakripisyo ang kinakailangan nating gawin para magampanan yung tungkulin. Iiwanan natin yung ating mga pag-aari, gagastos tayo ng malaki para magampanan natin yung yung ating tungkulin na iniaatang sa atin. So, napakalaki talaga. At kinakailangan mo pang magpakumbaba ng husto sapagkat alam natin na yung bayan ng Nineve ay hindi karaniwang bayan sapagkat ito ay puspos ng kasamaan. At ito ay bayan na medyo kung sa financial ay asensado. So tayo ay nag-aalinlangan kapag tayo uutusan sa mga lugar na lalo na sa mga syudad. Buti yung mga nakatira ng dati sa syudad. Pero yung halimbawa, ikaw ay hindi naman nakatira sa syudad, papupuntahin ka sa syudad, magtuturo ka ron, talaga po namang parang napakabigat. It needs humility at saka dedication.
So, dito ay ito ang nagiging mga hadlang sa paggawa sa gawain ng Panginoon. Subalit, pagkatatandaan natin na kasama natin ang makapangyarihan sa lahat. There is nothing impossible with God. At walang kulang kapag kasama natin ang Panginoon. Okay po, at ngayon po sa pang-apat nating katanungan, bakit nagalit si Jonas sa tagumpay at higit na iniibig na siya'y mamatay? Ayan, tingnan po natin sa Jonas 4. Ano ba yung nasa isip nitong si Jonas? Ngunit iyon ay ipinagdamdam ng labis ni Jonas at siya'y nagalit. Siya'y nanalangin sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon, di ba ito ang aking sinabi nang ako'y nasa aking bayan pa? Kaya nga ako'y nagmadaling tumakas patungo sa Tarsis sapagkat alam ko na ikaw ay Diyos na mapagpala, mahabagin, hindi ka agad nagagalit, sagana sa tapat na pag-ibig at nalulungkot sa kasamaan. Kaya ngayon, Panginoon, ipinapakiusap ko sa iyo na kunin mo ang aking buhay sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. Sinabi ng Panginoon, mabuti bang iyong ginagawa na magalit? Na magkagayoy lumabas si Jonas sa lungsod na upo sa dakong silanganin ng lungsod at dooy gumawa ng isang balag. Umupo siya sa ilalim ng lilim niyon hanggang sa kanyang makita kung ano ang mangyayari sa lungsod. At naghanda ang Panginoong Diyos ng isang halaman at pinataas sa itaas ni Jonas upang maging lilim sa kanyang ulo, upang iligtas siya sa kanyang masamang kalagayan. Sa gayoy tuwang-tuwa si Jonas dahil sa halaman. Ngunit kinaumagahan ng sumunod na araw, naghanda ang Diyos ng isang uod na siyang sumira sa halaman, kaya't natuyo ito. Nang sumikat ang araw, naghanda ang Diyos ng mainit na hanging silangan at sinikatan ng araw ang ulo ni Jonas, kaya't siya'y nahilo at hiniling ng buong kaluluwa niya na siya'y mamatay. Sinabi niya, mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. Ngunit sinabi ng Diyos kay Jonas, mabuti ba ang ginawa mo na magalit dahil sa halaman? At kanyang sinabi, mabuti ang ginawa ko na magalit hanggang sa kamatayan. Kaya't sinabi ng Panginoon, ikaw ay nanghihinayang sa halaman na hindi mo pinagpaguran o pinatubo man lang. Ito ay tumubo sa isang gabi at nawala sa isang gabi. Hindi ba ako manghihinayang sa Nineveh, na malaking lungsod na iyon na may mahigit na 120,000 katao, na hindi nalalaman kung alin sa kanilang mga kamay, ang kanan o kaliwa, o mayroon ding maraming hari. So, makikita po ninyo rito, hindi nangyari ayon sa sinabi ni Jonas. Kasi ang kanyang pangangaral, 45 araw na lamang at gugunawin ang Nineveh. Subalit alam din niya na ang Panginoon mahabagin, na madaling magsisi sa kasamaan. Nagbabagong isip kapag ang tao ay nanunumbalik. Kay Jonas, ang mahalaga sa kanya, mangyari ayon sa kanyang sinabi. Kasi ang iniisip niya, yung kanyang sarili, ano na lang ang magiging reputasyon ko. Subalit, ang ating pong nais na dalahin sa sangkatauhan, anong reputasyon mayroon ang Diyos? Ano ba talaga ang Diyos? Hindi tayo. Hindi tayo ang mahalaga sa gawain. Ang mahalaga ay ang Diyos na ating ipinangangaral. Kaya makita po ninyo na dito si Jonas ay medyo mayroong pagiging makasarili. Kaya nung patubuin ng Panginoon ang isang baging na naging lilim niya nung kainitan ng araw, siya'y tuwang-tuwa kasi nakikinabang siya. Subalit nung mawala na yung halaman, mamatay ito at siya'y nainitan, galit na naman ito si Jonas at ibig na niyang siya'y mamatay. Sabi niya, ba't ka nagagalit? Tama ba na magalit ka? Sabi niya, tama lang, magalit ako. Sapagkat ganito nangyayari, buti pa ang mamatay. Alam po ninyo, ang Panginoon, ang sagot niya, hindi mo ba naisip kung gaano kahalaga yung mga tao sa Nineveh nang higit kaysa ron sa baging? Sapagkat ito, malaking bayan, maraming tao, mga gumagawa ng masama, sapagkat wala silang kaalam-alam patungkol sa pag-ibig ng Diyos.
Hindi nila alam yung kanilang kaliwa, alin yung kanilang kanan. Ibig sabihin, mga ignorante. Alam po ninyo, ang tao gumagawa ng kasamaan dahilan sa hindi pagkaalam ng katuwiran. Lalo tigit, hindi pagkakilala sa Diyos. Datapwat kung ang isang tao makilala ang Diyos, magkakaroon ng isang malaking pagbabago kagaya ng nangyari sa bayan ng Ninive. Maging ang hari talagang nagsisi at nagpakumbaba nung makilala at marinig ang pabalita ng Diyos. Kaya mga minamahal, ang mahalaga rito ay yung katangian ng Diyos. Hindi yung ating katangian, hindi yung ating mga prinsipyo ang dapat na makita, kung hindi yung dakilang pag-ibig ng Diyos, yung kanyang katuwiran. Ito ang dapat nating parating dadalahin. Alam po ninyo kapag kaminsan ay tayo nagiging kagaya kay Jonas. Ang ating ipinangangaral ay yung galing natin bilang mga Seventh-day Adventist, yung ating doktrina ang tama, kami ang tama, kayo mali. Subalit, dapat ang mahalaga, yung karakter ng Diyos ang mahayag. Sapagkat kapag ang karakter ng Diyos ang nahayag, marami ang sasampalataya. Sabi ng hari, malay ninyo, ang Panginoong Diyos mahabag sa atin. Kaya tayong lahat mag-ayuno. At talaga namang, bagamat medyo malabo yung kanilang pagkakilala sa Diyos, ngayon ay napatunayan nila na ang Diyos mapagpatawad, na ang Diyos mapagbiyaya, na ang Diyos walang ibang iniisip kung hindi ang kaligtasan ng bawat tao. Kung ang Diyos man ay mayroong mga babala, sapagkat ang ibig niya, hiwalayan natin yung ating mga kasalanan at tayo'y maligtas. Okay po, at ngayon po dadako tayo sa pinaka-last question sa araw na ito. Bakit mahalaga ang tayo ay tumugon sa panawagan ng Diyos upang mangaral? Tingnan mo dyan sa Isaiah 6, 1 hanggang 8. Ano siya sabi? Noong taong mamatay si Haring Uzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas, at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. Sa itaas niya ay nakatayo ang mga serapin. Bawat isa ay may 6 na pakpak, may 2 nakatakip sa kanyang mukha, may 2 na nakatakip sa kanyang mga paa, at may 2 na naglilipad sa kanya. Ang tinawag ng isa ang isa at sinabi, Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. At ang mga pundasyon ng mga pintuan ay nayanig sa tinig ng sumisigaw, at ang bahay ay napuno ng usok. Nang magkagayoy, sinabi ko, kahabag-habag ako. Ako'y napahamak sapagkat ako'y lalaking may maruruming labi, at ako'y naninirahan sa gitna ng bayan ng may maruruming labi sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Nang magkagayoy lumipad, papalapit sa akin ang isa sa mga serapin na may baga sa kanyang kamay, na kanyang kinuha ng mga sipit mula sa dambana. Inilapat niya ito sa aking bibig at nagsabi, ngayong lumapat ito sa iyong mga labi, ang iyong kasamaan ay naalis na, at ang iyong kasalanan ay pinatawad na. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko, at sinong hahayo para sa atin? Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako, suguin mo. So mga minamahal, nung taong mamatay ang Haring Uzias, kapag ating pong tiningnan ang kasaysayan nito ni Uzias, ay siya isang napakabuting hari. Kaya ang feeling nito ni Isaiah, sila'y mga ayos sa harapan ng Diyos. Subalit nung kanyang makita ang kaluwalhatian ng Diyos, nakita niya yung kanilang karumihan. Mga minamahal, ang mga tao, self-righteous, akala nila okay sila hanggat hindi nila nakikilala ang Diyos. Hanggat hindi nila nakikita ang katuwiran ng Diyos. Kaya napakahalaga po na tayo'y humayo, tayo ay mangaral. At ang ipangaral po natin ay yung katuwiran ng Diyos. Yung kanyang katangian, yung kanyang karakter. Sapagkat maraming tao
na nag-aakalang okay na siya. Alam po ninyo, kahit tayo mismo, kapag tayo po'y hindi nangaral, hindi rin tayo nag-aaral. At kapag hindi tayo nag-aaral, hindi natin nakikita yung malaking katuwiran ng Diyos at feeling natin matuwid na tayo. Kaya napakahalaga po yan na tayo'y mangaral sapagkat una sa lahat ang ating tinutulungan ang ating sarili. Tingnan pa natin dyan sa Jonas 4:10-11. Kaya't sinabi ng Panginoon, ikaw ay nanghinayang sa halaman na hindi mo pinagpaguran o pinatubuman. Ito ay tumubo sa isang gabi at nawala sa isang gabi. Hindi ba ako manghihinayang sa Nineveh, sa malaking lungsod na iyon, na may mahigit na 120,000 katao na hindi nalalaman kung alin sa kanilang mga kamay ang kanan o kaliwa o mayroon ding maraming hayop. So, maliwanag po. Napakahalaga ng ating pangaral sapagkat napakaraming tao ang walang kaalam-alam sa katotohanan tungkol sa Diyos. Napakahalaga po yan sapagkat ang tao kailanman hindi mananampalataya, hindi magbabago malibang makilala ang Diyos. At ang Panginoon, tatandaan po natin yung kanyang pakikipag-usap kay Abraham. Kung mayroon na kahit 10 sa isang syudad, ang sabi niya, hindi ko lilipulin. Ibig sabihin, bawat isa ay napakahalaga sa Diyos. Datapwat napakarami nang nangamamatay nang hindi man lang nakarinig o hindi nakaalam ng pag-ibig ng Diyos, ng panukala ng Diyos, ng kaligtasang iniaalok ng ating Panginoong Diyos. Narito po ang summary ng ating mga pinag-aralan ngayon. Number 1, ang kasamaan ng mga tao ay hindi dapat maging hadlang upang tayo ay humayo. Pangalawa, ang kaligtasan, pagkahikayat ay hindi dahil sa ating mga gawa. Ito'y gawain ng Diyos. Pangatlo, kalakip sa gawaing ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang sakripisyong pinansyal, panahon at kapakumbabaan. Pang-apat, ang paghahangad sa personal na pakinabang ang malaking hadlang sa paghayo upang mangaral. At pang-5, ang pananampalataya ay dumarating lamang sa pagkarinig ng salita ng Diyos. Kaya't mahalaga na tayo ay magbalita ng salita ng Diyos. So mga minamahal, sana po ay muling nakatulong sa atin ang pag-aaral na ito at tayong lahat ay maging kasangkot sa gawain ng Panginoon alang-alang sa ating sarili at sa mga taong walang kamuwang-muwang. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito, kami po'y lumalapit muli sa iyo na nagpapasalamat na bagamat kami mga mahina, gayon man kami iyong tinawagan, kami iyong pinili, at kami iyong sinugo upang magdala ng iyong pabalita, ng pag-ibig, ng kaligtasan. O Amang Banal, pagkalooban nawa kami ng Banal na Espiritu ng ibayong pananampalataya at ibayong kasiglahan na amin pong maibahagi saan man kami matungo ang iyong banal na salita at ang iyong katotohanan. Upang kung magkagayon, higit ka naming makilala at marami pa ang makakilala sa iyo at magkamit ng kaligtasan at kapatawaran sa mga kasalanan. O Amang Banal, salamat po na iyong iniibig at minamahal ang bawat isa sa amin. Patuloy nawa kaming pagpalain, patuloy na pag-ibayuhin ang aming pananampalataya. Ito po ang aming samot hiling sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal mga kapatid, hanggang sa muli po, sama-sama tayong patuloy na mag-aral ng salita ng ating Panginoon.